Ang sabi niya, I will not be the scapegoat of somebody's corruption. At ang pinaka-importante doon, ang sabi niya, if I fall, we all fall. No? Kung malaglag ako, ilalaglag ko kayo. At ang sabi niya, marami akong nalalaman sa administrasyon na ito. And in fact, sabi pa nga niya, even in the previous administration. So, ibig sabihin, it's not a tacit admission, but it's an implied admission na involved siya sa kurakot dyan sa budget natin, pero hindi siya yung mastermind at alam niya na, at parang sinasabi niya na marami pang mga personalidad na involved dyan. Lipat naman tayo dito sa naging recent statement naman ni dating Speaker Romualdez. Anong basa mo kung babasahin mo yung, kumbaga, yung in between the lines? Magkakalaglagan na ba? Parang gano'n, no? Pero ako'y hindi rin naniniwala, Admar, kasi hindi niya pinangalanan ng direkta. Itong si Bongbong Marcos, hindi niya pinangalanan yung kanyang bata na si former DBM Secretary Amena Pangandaman na siya ngayon ang nasa gitna, sa sentro ng oral arguments doon sa GAA, doon sa Supreme Court. Kasi parang nilaglag siya ni Soljen Berberabe dahil sinabi ni Berberabe na parang mukhang, sabi pa nga ni Justice Leonen, parang mas co-equal or mas powerful pa yung DBM Secretary dahil nga pwede niyang, without the authority of the President, pwede niyang i-release yung SARO patungkol doon sa unprogrammed appropriations. And we all know na si Amena Pangandaman, siya yung nag-introduce, no? At siya yung si bata ito ni Martin Romualdez. Si Bersamin, hindi niya pinangalanan. Ang pinangalanan lang niya is number one, si Saldico at yung former Senate President na si Chis Escudero. So ako po ay hindi po ako masyadong sold out, although nakita ko kasi yung kopya ng complaint against Martin Romualdez Alzaldico na tinatrabaho ngayon ng ombudsman. I don't know bakit hindi pa rin na-file or na-file na ba yun, because when I looked up the Sandigan Bayan website, nakadakit na. At pero yung hiningi nila is precautionary hold departure order at inisyu na nga ng Sandigan Bayan. Yung PHDO only means na mayroon kang hold departure order in a preliminary investigation level pa. Wala pang actual criminal information na na-file sa Sandigan Bayan. Otherwise, it will be a regular HDO, no? A hold departure order. So, tingnan natin at naglabas nga yung Court of Appeals kanina din ng freeze order doon sa mga ari-arian nitong si Martin Romualdez. So let's just see. Ako ay agnostic ako dito. Pinapakinggan ko yung magkabilang panig at yung next moves, no, ng mga involved dito, Admar. But again, this is para bang medyo nabubuhayan tayo ng loob, pero hindi lang natin itataas masyado yung ating expectation. Opo. Pero suma total, or meron ka bang duda na pag-amin din yung mismong kanyang pahayag? Kasi nabanggit niya, hindi ako mastermind, wag niyo akong gawing scapegoat. Pag-amin ba yun na meron talaga na issue ng korupsyon, hindi lang siya yung mastermind? Parang gano'n na nga, no? Advar, no? Parang indirectly inamin niya. Kasi kung ipagtatagpi mo yung kanyang statements, ang sabi niya, I will not be the scapegoat of somebody's corruption. At ang pinaka-importante doon, ang sabi niya, if I fall, we all fall. No? Kung malaglag ako, ilalaglag ko kayo. At ang sabi niya, marami akong nalalaman sa administrasyon na ito. And in fact, sabi pa nga niya, even in the previous administration. So, ibig sabihin, it's not a tacit admission, but it's an implied admission na involved siya sa kurakot dyan sa budget natin, pero hindi siya yung mastermind at alam niya na, at parang sinasabi niya na marami pang mga personalidad na involved dyan. Sinasabi, yung nabanggit mo nga sa reklamo, yung mga pahayag ata ni Gutesa, tama ba? Yan din yung sinasabi nila. Do you think na pagbibigyan na ngayon na makapagsalita or may imbestigahan na rin yung tinaguriang Brave 18, or magdadalawang isip pa rin sila kasi yes, nababanggit nila si dating Speaker Romualdez, pero marami pa silang mga nabanggit doon na yung 18 na Brave 18, baka sumabog, magre-ricochet na naman sa kanila imbis na meron na sila ilalaglag, baka babalik sa kanila.
Kaya nga, Admar, no? Kaya nga medyo nabuhayan tayo ng loob kasi when I read through the complaint, no, ng kay Martin, ginamit nila ang portion of the Gutesa affidavit at testimony doon sa Blue Ribbon Committee. At ginamit din nila yung statements, hindi nila kinote direkta yung affidavit ng 18 Marines, but kinote ni Boying Rimulya or doon sa kaso, no, doon sa dokumento, yung dalawang kasama ng Brave 18. Meaning to say na binibigyan nilang bigat ngayon yung affidavit ng Brave 18. Ang problema, very selective sila. Ang kinukuha lang nila is the portion of the affidavit, and in Gutesa's case, a portion of his testimony na magre-reinforce sa kanilang naratibo against Martin Romualdez and Zaldico. That's why tama nga si Martin at ako din, ganito din yung pananaw ko, na Martin and Zaldico are being framed to be the fall guys in order to shield the real mastermind, which I think and I believe is Bongbong Marcos. Opo, no? Kasi halimbawa, doon sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte recently lang, meron pala doon nagbigay ng testimonyo, nagbigay ng mga aligasyon na yung kanilang mga affidavit ay mga ilang araw lang bago parang hindi yata nabusisi, hindi rin nabigyan ng panig ang kampo ni Vice President. Yung Brave 18 matagal na na naglabas ng ebidensya, naglabas din sila ng affidavit, handa nga sila kung bubusisiin sila. Pati yung mga nabanggit din ni Gutesa, nagko-corroborate doon sa mga testimonya nila. Pero ang nangyari, iba yung treatment doon sa Kamara, pinagbigyan agad yung mga nagsalita kahit na yung iba pa nga supplemental lang, ilang araw lang bago Pero dito sa Brave 18, tinanong yung sino yung nagnotaryo, tinanong yung sino yung mga witness, kaninong mga sasakyan yung ginamit doon sa press. Hindi naman yun yung laman ng kanilang mga aligasyon at ang punto po nila, by ibi. Tama, no? At they have submitted to the scrutiny of the NBI. Kasi, di ba, if you remember, meron silang subpoena doon sa NBI to really determine yung true identity nitong Brave 18. At nag-submit na sila. Pumunta na sila doon. Meron ng affidavit, meron ng resultang investigation ng NBI. Ewan natin ano na yung resulta noon. Because I really thought na pagkatapos ng validation ng NBI, yung affidavit nila na nasa ombudsman na ngayon ay uusad na. Pero parang hindi, no? At instead, yung mga Madriaga at si Trillanes ang binigyang avenue ngayon doon sa impeachment hearing ni VP Sara Duterte, which we have to say and admit na klarong-klaro talaga na this is all in their efforts to destroy the credibility of VP Sara Duterte.